Hello sa lahat, at welcome sa aming channel kung saan tinutulungan namin kayong manatiling updated, handa, at empowered bilang responsibleng mamamayan. Sa deep dive natin ngayon, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa nalalapit na voter registration para sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. O mas kilala bilang BSKE. Kung ikaw ay first-time voter, magulang na gumagabay sa iyong mga teenager, o leader ng komunidad na nagpapakalat ng impormasyon, ito ang kumpletong gabay para sa iyo. Una, isang mabilis na refresher. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay mga halalan sa antas ng komunidad dito sa Pilipinas. Sa barangay elections, inihahalal natin ang kapitan ng barangay at mga konsehal ng barangay. Pagkatapos, sa Sangguniang Kabataan Elections, pumipili tayo ng mga leader ng kabataan na may edad 15 hanggang 30 na kumakatawan sa mga kabataan sa pamamahala. Ang mga halalang ito ay direktang nakakaapekto sa mga lokal na serbisyo, pag-unlad ng komunidad at pagpapalakas ng kabataan. Ang pagpaparehistro ay susunod sa karaniwang oras ng opisina ng COMELEC, na kadalasan ay Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Available ang voter registration sa mga lokal na opisina ng COMELEC na kadalasan ay matatagpuan sa munisipyo o city hall. Maari ka ring magparehistro sa mga satellite registration sites tulad ng mga paaralan, barangay hall o maging sa mga mall. Madalas na nakikipagtulungan ng COMELEC sa mga lokal na pamahalaan upang maglagay ng mga mobile registration sites. At sa ilang malalaking lungsod, maaring i-reactivate ng COMELEC ang Register Anywhere Program o RAP na nagpapahintulot sa mga botante na magparehistro sa mga itinalagang lugar tulad ng mga mall, kahit na ito ay nasa labas ng kanilang lungsod ng tirahan at pagkatapos ay ilipat ang kanilang record sa ibang pagkakataon. Palaging tingnan ang mga opisyal na anunsyo mula sa inyong municipal o city COMELEC office, inyong barangay hall, o sa kanilang mga opisyal na Facebook page. Mayroong dalawang pangunahing kategorya ng mga botante para sa BSKE. Para makapagparehistro para sa Sangguniang Kabataan Elections, kailangan ikaw ay isang mamamayang Pilipino. Dapat ikaw ay 15 taong gulang pataas, ngunit mas mababa sa 30 taong gulang, sa o bago ang araw ng halalan nakatira sa barangay kung saan ka balak bumoto at hindi disqualified ng batas. At teka, paalala lang, ang mga may edad 15 hanggang 17 ay pinapayagang magparehistro para sa SK lamang, hindi para sa barangay captain o konsehal. Kaya, narito ang mga kailangan mong dalhin kapag magpaparehistro ka. Una, siguraduhin mong magdala ng valid government-issued ID. Ito ay maaring PSA birth certificate, school ID, pasaporte, driver's license, PhilSys National ID, o sa totoo lang, anumang valid na patunay ng pagkakakilanlan na mayroon kang larawan at address. Ngayon, para sa mga SK voter, kung wala kang valid ID na nagpapakita ng iyong petsa ng kapapanganakan, dapat mong dalhin ang iyong birth certificate at huwag kalimutan ang isang napunan na application form. Maaari mo itong i-download mula sa website ng COMELEC, i-print at punan ng maaga. Pero, teka, paalala lang, huwag mo munang pirmahan ang form. Kailangan mong pirmahan ito sa harap ng election officer. Kung kabilang ka sa alinman sa mga kategoryang ito, siguraduhin mong magparehistro ka. Una, mga bagong botante, kung ito ang unang beses mong bumoto para sa barangay o SK, kailangan mo talagang magparehistro. Susunod, mga transfer voter, kung lumipat ka sa bagong barangay o lungsod, kailangan mong i-update ang iyong pagpaparehistro. Mayroon ding reactivation kung na-deactivate ang iyong record dahil hindi ka bumoto sa dalawang magkasunod na halalan, maaari mo itong i-reactivate. At panghuli, pagwawasto ng mga entry, halimbawa, kailangan mong itama ang spelling ng iyong pangalan, baguhin ang iyong civil status, i-update ang iyong kasarian, o ayusin ang iyong petsa ng kapanganakan, maaari mo ring gawin yan sa pagpaparehistro. Tandaan, hindi ka maaring magparehistro kung hindi ka nasa legal na edad sa araw ng halalan. Hindi ka rin maaring magparehistro kung hindi ka residente ng barangay kung saan mo gustong bumoto. Kung ikaw ay nagsisilbi ng huling hatol para sa disqualification o nawala ng iyong mga kaharapatang pampulitika ayon sa batas, hindi ka rin karapat-dapat.
At kung ikaw ay idineklara na baliw o incompetent ng isang karampatang autoridad, hindi ka maaring magparehistro. Tandaan lang ang mga ito para maiwasan ang anumang problema. Okay, kaya kapag naisumite mo na ang iyong aplikasyon, makakakuha ka ng resibo o acknowledgement slip. Pagkatapos niyan, ang iyong aplikasyon ay sasailalim sa isang pagdinig ng Election Registration Board na karaniwang nangyayari, alam mo, sa loob ng ilang linggo pagkatapos magsara ang panahon ng pagpaparehistro. Kung walang pagtutol, idadagdag ang iyong pangalan sa opisyal na listahan ng mga botante. Kahit may mga nakabinbing panukalang batas para ipagpaliban ang BSKE sa 2026, tuloy ang COMELEC sa pagpaparehistro para maiwasan ang biglaang pagdagsa at para protektahan ang karapatang bumoto, lalo na para sa mga kabataang magiging 15 hanggang 17. Kapag nakarehistro ka na, mananatiling valid ang iyong record kahit ilipat pa ang halalan. Kaya, narito ang mga pangunahing aral. Kailan Agosto 1 hanggang 10, 2025, saan mga lokal na opisina ng COMELEC, satellite sites o RAP kung available. Sino 15 hanggang 17 para sa SK, 18 pataas para sa barangay. Dalhin, valid ID, birth certificate kung kailangan, at ang iyong application form. Gayun din, huwag kalimutang tingnan ang inyong lokal na opisina ng COMELEC o barangay para sa eksaktong lokasyon at oras. Ang iyong boto, ang iyong boses, ang iyong kinabukasan. Hikayatin ang iyong pamilya, kaibigan, kaklase at kapitbahay na magparehistro at makilahok sa pagbuo ng mas mahusay na mga barangay at mas matatag na mga konseho ng kabataan. Kung nakatulong sa iyo ang gabay na ito, paki-like, share at subscribe para sa mas marami pang educational updates. Manatiling updated, manatiling handa, kita-kita sa botohan.